Habang hinihintay ng mundo ang pag-atake ng US, lalo pang pinaigting ng Iran ang digmaan laban sa sariling mamamayan. Nasa kalsada na ang mga tangke at nakadeploy na ang mga kagamitang militar laban sa mga nagpoprotesta. Ang namumuno sa pagsupil na ito ay walang iba kundi si Ali Larazani, ang de facto na pinuno ng Iran, na hayagang nagsabing kumukuha siya ng inspirasyon mula sa Tiananmen Square Massacre noong 1989. Ngayon, hindi lang panloob na digmaan ang tumitindi. Ayon sa ulat, gumagawa na rin ang Iran ng ballistic missile na may chemical at biyolohikal na warhead. Habang ginagawa nila ito, sinusubukan din nilang makipagnegosasyon para sa padalang anti-ship missile mula China. Mukhang naghahanda ang Iran sa malaking digmaan kahit patuloy pa rin ang negosasyon sa kasunduang nuklear. Ayon sa mga ulat at video mula Iran, naglabas na ang rehimen ng mga tangke at mabibigat na kagamitang militar para supilin ang mga nagpoprotesta. Hindi lang riot police, militar ito laban sa sibilyan. Hindi na rin nakakagulat dahil alam natin ang namumuno at hayagan niyang sinabi kung saan galing ang kanyang mga taktika. Alam natin ang ginawa ng CCP noong 1989 at iyan mismo ang gustong gawin ngayon ni Ali Larazani. Ngunit hindi lang panloob na pagsupil ang ginagawa ng Iran. Mayroon pang dapat ikabahala, lalo na para sa Israel. Sabi ng dating general ng IDF na tagapayo ngayon ng Israel, gumagawa ang Iran ng ballistic missile na kaya magdala ng chemical at biyolohikal na warhead. Para malinaw, ito ay tungkol sa kakayahan at layunin ng Iran. Wala pang kumpirmadong ebidensya, ngunit binigyang diin ng depensa ng Israel ang posibilidad nito. Ito ang dahilan ng pag-aalala ng Israel. Sa 12 araw na digmaan noong nakaraang taon, napatunayan ng Iran na naabot ng kanilang missile ang Israel at tinamaan ang mga target. Para sa Israel, kasing laki o mas mahalaga pa ang missile program kaysa nuclear program. Ang nuclear ay panakot lang sa hinaharap. Ang mga chemical na sandata na pwedeng gamitin laban sa'yo ay isang agrang banta. At ito mismo ang dahilan kung bakit magiging malaking issue ang mga missile sa anumang negosasyon. Tulad ng tatalakayin natin mamaya, ayaw ng Iran pag-usapan ang missile program nito. Sa State of the Union kagabi, binanggit ni Pangulong Trump ang missile program ng Iran na umagaw ng pansin. Pakinggan natin. At nitong mga nakaraang buwan lang dahil sa mga protesta, pumatay sila ng hindi bababa sa mukhang 32,000 protesta, 32,000 nagpo-protesta sa sarili nilang bansa. Binaril nila at binitay ang mga iyon. Napigilan namin silang bitay ng marami sa kanila dahil sa banta ng matinding karahasan. Pero masasama talagang tao ang mga ito. May mga misil na silang banta sa Europa at sa ating mga bases sa abroad. Nagsusumikap silang gumawa ng mga misil na malapit nang umabot sa Estados Unidos. Pagkatapos ng Midnight Hammer, binalaan sila na huwag nang subukang muling buuin ang kanilang programang pangsandata, lalo na mga sandatang nuklear, ngunit tuloy pa rin sila. Muling sinisimula nila ang lahat kahit winasak na natin ito. Sa ngayon, tinutuloy pa rin nila ang masasamang plano. Nakikipag-usap kami, gusto nilang makipagkasundo, pero di pa namin naririnig ang kanilang mga lihim na salita. Hindi kami kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. Ang aking kagustuhan. Ayon kay Trump, gumagawa ang Iran ng misil na kayang abutin ang Estados Unidos. Bagamat nakakagulat, kung tutuusin ay lohikal ito. Kapag may programa na sa misil ang isang bansa, sunod na layunin ay dagdagan ang abot, bilis, o karga nito. Ganito talaga ang proseso sa pagdevelop ng mga misil. Batay sa mga pampublikong tala, alam natin na hindi pa malapit ang Iran sa isang ICBM na kayang tumama sa Amerika, pero malinaw ang direksyon at maaari nating ipagpalagay na iyon ang kanilang layunin. Nagtatrabaho sila patungo sa mismong layuning iyon. Hindi ang sariling pagdevelop ng Iran ang pangunahing alalahanin, kundi ang binibili nila mula sa mga kaalyado nila. Kakapirma lang ng Iran ng lihim na kasunduan sa Rusya para sa air defense system na tinalakay natin kahapon. Ngayon, nakikipagnegosasyon sila sa China para sa mas delikadong usapin. 500 manpads air defense system at libu-libong misil. Ngayon, may bagong kasunduang ginagawa na ngayon ay tungkol sa mga barko ng Amerika. Ayon sa Reuters, malapit nang pumirma ang Iran ng kasunduan para bumili ng CN-302 anti-ship missile mula China.
Isipin mo ang timing. Nagpadala ang US ng malaking puwersa ng hukbong dagat malapit sa Iran. 2 aircraft carrier at 2 dosenang destroyer. Kaya sinubukan ng Iran na bumili ng mga misil na pangpalubog ng barko. Mahalaga ring tandaan na hindi pa napipirmahan ang kasunduang ito. Wala pang napagkasundo ang petsa ng delivery. Na mahalaga dahil mahigit 2 taon nang pinag-uusapan ang kasunduan. Alam nating naging aktibo ulit ang negosasyon matapos ang 12 araw na digmaan, pero wala pa ring kasunduan. Kung maipadala ng China ang mga missile na ito na ang pinaka-advanced na kagamitang militar na naibigay nila sa Iran. Bukod dito, lalabag ito sa UN embargo sa armas na mula pa 2006. Hindi pa ito dapat ikabahala ngayon, pero siguradong kailangang bantayan. Kapag pumayag ang China sa kasunduan, ia-update namin kayo. Pindutin ang subscribe button sa ibaba, lalo na sa mga video tungkol sa digmaan. Dahil hindi pabor dito ang YouTube algorithm at hindi ito advertiser-friendly. Kung mag-subscribe kayo, makakatulong ito sa amin at updated din kayo sa mga susunod naming video. Ngayon, pag-usapan natin ang internal na debate na nangyayari sa Washington. Dahil mukhang hindi lahat ay nagkakasundo kung ano ang dapat gawin tungkol sa Iran. Ayon sa Axios, sinabi ni General Kane, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, kay Pangulong Trump na mababa ang tsansa ng tagumpay ng regime change gamit lang ang airstrikes. Nagbabala rin siya na may malaking posibilidad na ang US ay maaaring masangkot sa isang matagal na labanan sa loob ng Iran. Mahalaga ito dahil may iba't ibang kampo sa administrasyon. May mga gusto ng airstrikes at may ayaw pakialaman ng US. Pero wala talagang nagtutulak na magpadala ng sundalo sa lupa kahit ang mga Hawk gusto lang ng air campaigns. Ngayon na ang pinakamataas na general ng Pentagon, ang pangunahing utak militar ng US, ay nagsabing baka hindi sapat ang airstrikes. Malaking bagay ito. Kung totoo ang ulat na ito, siguradong mas lalong gumugulo ang sitwasyon at alam ito ng Iran. Sa katunayan, umaasa talaga ang Iran sa ganitong pangyayari. Alam ng Iran na hindi nila matatalo ang Estados Unidos sa tradisyonal na digmaan, kaya gumagamit sila ng asymmetric warfare para hilahin ang Amerika sa matagal, unpredictable, at magastos na labanan. Ilang beses nang nagbabala ang Deputy Foreign Minister ng Iran tungkol dito. Pakinggan ang sinabi niya kahapon. Tungkol sa isa pang bagay dito. Ang Estados Unidos, gaya ng alam ninyo, ay nagpadala ng maraming puwersang militar sa paligid ng Iran. May balita tungkol sa limitadong pag-atake ng US para pilitin ang bansa ninyong makipag-negotiation na isa sa option ng Pangulo. Paano tutugon ang Iran sa isang limitadong pag-atake? Hindi, umaasa kami na hindi namin mararanasan ang ganong sitwasyon dahil hindi mo mapipigilan ang isang digmaan na paano mo masisimulan, ibig kong sabihin matatapos ang digmaan sa isang atake lang. Kaya tunay na sugal iyon sa aming pananaw. Umaasa kami na hindi iyon ang mangyayari. Ngunit sa anumang kaso, kung magkakaroon ng pag-atake, isang aggression laban sa Iran, kami ay tutugon ayon sa aming depensibong plano. Kaya naman, dapat malaman ng lahat na maaaring magsimula ang isang digmaan, ngunit hindi madaling tapusin ang digmaan na iyon. At saka, ang buong rehiyon ay magdurusa bilang resulta ng anumang aggression laban sa Iran. Tumugon si President Trump sa mga ulat at ang kanyang pahayag ay karapat-dapat basahin. Tingnan natin, sinabi ni Trump na 100% mali ang mga ulat at naniniwala raw si General Kane na madaling talunin ang Iran sa digmaan. Binanggit niya ang Midnight Hammer at ang mga pag-atake noong nakaraang taon na pinamunuan ni General Kane. Nilinaw din niya ang posisyon niya. Ako ang nagdedesisyon. Mas gusto ko pa rin ang kasunduan. Kung walang kasunduan, magiging napakasama ng araw para sa Iran. Maraming paraan para unawain ang sitwasyong ito. Una, si Trump ay sumasalungat sa sarili niyang general para magpakita ng lakas. O maaring mas pumapanig ang White House sa mga pag-atake. Alam ng Pentagon na hindi ito magiging kasing dali ng iniisip ng marami, kaya sila naglalabas ng ilang impormasyon para maimpluwensya ang desisyon. Gayunpaman, alam natin na kay President Trump ang desisyon at bukas pa rin siya sa dalawang opsyon. Ngayon naman, tumutok tayo sa diplomasya dahil kahapon naglabas ng pahayag ang Iranian Foreign Minister na naglalahad ng pangunahing problema na halos gawing imposible
ang anumang kasunduan. Ayon sa Foreign Minister, itutuloy ng Iran ang pag-uusap sa Estados Unidos sa Geneva bukas na may determinasyong makamit ang patas at makatarungang kasunduan sa lalong madaling panahon. Binigyang diin niya na hindi kailanman gagawa ng nuclear weapon ang Iran. Mukhang tama ito, lalo na bago ang negosasyon. Ngunit may malaking problema rito. Matagal nang iginiit ng Iran na ayaw nila ng nuclear weapon, kundi mapayapang nuclear energy lang. Sa katunayan, hayagang sinasabi ng Iran na ang kanilang pinakamataas na leader na si Ayatollah Khamenei ay lumagda ng isang fatwa na parang isang relihiyosong kautusan na nagbabawal sa Iran na kahit subukang gumawa ng nuclear weapon. Ang problema sa argumentong yan, nagpayaman na ang Iran ng uranium hanggang 60% bago pa ang mga pag-atake ng Operation Midnight Hammer. Bakit kaya ginagawa ito ng Iran? Wala akong ibang nakikitang dahilan kundi isa. Gusto nilang padaliin ang paggawa ng nuclear weapon sa hinaharap. Dahil hindi naman kailangan ang 60% enriched uranium para sa iba pa. Sa nuclear energy, uranium na pinayaman hanggang 5% lang ang kailangan. Kaya kahit sinasabi ng Iran na ayaw nila ng nuclear weapons, mahirap pa rin silang pagkatiwalaan. Bukod dito, may 60% uranium pa rin ang Iran na ginagamit nilang alas sa negosasyon. Handa silang isuko ang kalahati, pero gusto nilang itira ang natitira. Kaya lahat ng nagtatanggol sa Iran na sinasabing sinabi na nila sa publiko na ayaw nila ng nuclear weapons, hindi naman nila maipaliwanag kung bakit may uranium ang Iran na enriched hanggang 60%. Ngayon, hindi lang nuclear program ang problema. Kasama rin ang missiles. Ayaw talakayin ng Iran ang ballistic missile program nila. Parang hindi na ito bahagi ng usapan. Lalong napupunta ang usapan sa Washington at Israel tungkol dito. Kaya marami ang naniniwala na ang missile ang posibleng maging sanhi ng pagkasira ng lahat. Kahit magkasundo ang mga bansa sa nuclear deal, hindi pa rin napag-uusapan ang missile program. Kaya imposibleng magkaroon ng kasunduan. Ngayon, sa usaping militar, may mga tao na tumitingin sa iba't ibang palatandaan para malaman kung magkakaroon ng pag-atake bago ito opisyal na i-anunsyo. Lahat ay binabantayan ang galaw ng mga eroplano sa himpapawid ng gitnang silangan. Medyo halata na yon. Pero may isa pang bagay na tinitingnan ng mga tao mula pa nang salakayin si Osama halos isang dekada na ang nakalipas. Ang palatandaan ay dami ng pizza na ino-order ng Pentagon na mapapansin kapag biglang dumami ang order nila. Sinusubaybayan ni kalihim ng depensa Pete Hegseth ang lahat ng usapang ito. At kamakailan ay tinanong kung paano niya tinutugunan ang isyong ito. Gaya ng mahuhulaan ninyo, issue ito ng pambansang seguridad dahil nahuhulaan sa Twitter ang petsa ng strike base sa dami ng pizza na ino-order. Narito ang kanyang sagot. Pakinggan ninyo. May isang account sa X na nagpo-forecast o sumusubok mag-forecast ng kilos military bases sa kung gaano kabisi ang mga pizza place sa paligid ng Pentagon. Kapag may airstrike, naisip nyo bang sa cafeteria na lang pumunta? Kilala ko yung account na yon. Hindi ko naisip pumunta sa cafeteria, naisip kong umorder na lang ng maraming pizza sa iba't ibang gabi para malito sila. Kapag maraming order ng Domino's sa isang Biyernes ng gabi, baka ako lang yon na gumagamit ng app para guluhin ang sistema. Maniwala ka, tinitingnan namin lahat ng palatandaan. May dahilan kung bakit naging epektibo ang Midnight Hammer dahil naiintindihan namin ang open source, naiintindihan namin ang mga classified na paraan kung paano sinusubaybayan ng publiko at ng iba pa ang mga galaw at sa mga sensitibong paraan na kontrol namin ang karamihan doon sa paraang kaya lang gawin ng gobyerno ng US. Ibig kong sabihin, madalas sabihin ni Pangulong Trump ito. Isa lang ang militar na kayang gawin ito kaya mabigat ang responsibilidad kong tiyakin na nararapat ang mga pinuno para sa kanila.